So, ayun. Meron na tayong EC2 instance na gawa na natin from the last video. Ngayon naman, tuturuan ko naman kayo ng mga Linux basic commands. So, si Linux nag-work din siya mm, para din siyang Windows na computer. May mga folder, may mga files. So, ganun din siya nag-work. Pero this time, si Linux na gagamitin natin, based on CLI lang siya. Ina-access lang natin siya sa command line interface sa CLI. So, ayun. Ang gagawin natin, first, kung maalala nyo, ito si test EC2 natin. Try natin siya i-access ngayon. So, check muna natin yung details. Dito pa rin tayo sa public IP address. So, ayan. Terminal. Open tayo ng terminal. Anong command? SSH. Username natin na nilagay sa loob ng server nung sinetup natin yung SSH na private and public key. And then yung public IP address niya. So, copy na lang natin to. Yeah. So, dapat makapasok siya dyan. And, ayun. Pasok na. So, ano yung mga command na pwede nating magawa dito? So, una, pwedeng pwd. Ang function niya is print working directory. Meaning kung i-print niya kung nasaan na tayo ngayon, nasang path tayo ngayon. For example, dito tayo sa root cd slash, ibig sabihin ng slash yan yung root. So, pwd tayo dito. Nasa root folder tayo. So, ano yung laman ng root folder? ls. Ayan yung mga laman niya. So, yun yung pwd. Balik tayo dun sa home folder. So, home. Naliligaw na ako. Home. pwd. So, nandyan tayo. Sa loob. Second, si ls. Yun na nga yung tinuro ko sa inyo kanina. Meron naman si lsl. Ito tayo pupunta sa OPT. Yan. Wala din laman eh. Sige, dito na lang tayo sa root para may makita tayo. Hindi, dito na lang sa OPT. Sorry, gulo, no? Yan. Clear muna natin. So, ang next is ls-l. Ito naman, makikita natin yung with permission ng mga files. So, dito, total 0 files. Gawa tayo ng file. Ang command is touch.check.text. So, permission denied. So, nakalimutan natin mag-sudo. May nakalimutan tayo i-setup nung nakaraan. Hindi daw tayo kasama sa sudoverse. Kumbaga si Shig yung ginawa natin yung account. Is hindi daw siya kasama doon sa sudoverse na group. Kailangan para ka makapag-sudo, member muna si user account sa group na to. So, syempre, lagi yan, ChatGPT yan. Now, ang next natin is how to add user in sudoverse group. Yan. Ito daw. User mod and then yung username. Okay. So, add natin siya dyan.
sudo usermod /a capital G sudo shig password. Wala pa tayo password. Paano natin gagawin yan? Since na yung account natin, wala pa siyang, hindi siya makapag-sudo, ang gagawin natin, login tayo gamit yung admin account, which is yung Ubuntu na naka-key. Kasi yun lang yung daan niya dun eh, yung .pem na file. So, saan nakalagay? Dito yun sa desktop eh. Pagkakaalala ko. Users, shig, desktop, ssh, -i, test, at yung IP nun ayun 18 136 210 97. So, pasok tayo dyan. Tapos i-add na natin yung user natin. Usermod ag sudo shig. So, ayan na. Dito na siya. So, check natin kung makakapag-sudo na yung account natin. Yan. Try natin ulit. So, sudo touch shig.txt. Shig. Wala pa din. Sudoer. Yeah, you mean how to give a user sudoer project. Add user to a sudo group. Check if it work. Okay. So groups, shig, kung anong saan ng mga group na siya, sudo. Pero sabi dito, sudoers. So, try natin to. Sudoers, wala. Wala ding sudoer. Try natin ulit. Baka login lang yung kailangan. Sudo touch. So, meron ng shig.txt. So, kailangan lang relogin. So, dito sa ginagawa natin, nagta-troubleshoot na rin tayo along the way. So, mas maganda panoorin nyo talaga siya. Para yung mga may experience yung issues or concern, eh, malay mo, natackle na rin natin dito. So, ayun na. So, PWD, nasan tayo? Home, shig, nasa home folder tayo ng account natin. So, ls, andito yung ginawa nating account na text file. Nandito sa loob ng home folder natin. So, nataka na natin yung PWD, ls. Try naman natin yung ls-l. Ito naman, meron naman details. So, meron siyang permission, read, write, read. Meron din siyang kung sino yung owner. Meron din siyang date. Diba? Meron din siyang time.
Yan, meron din siyang size. So, para natin ma-check yung size. Check natin kung paano tayo, kung madadagdagan yung size ng text file pag dinagdagan natin siya. So, anong command to? Nano. Yung nano, counterpart lang siya ni Notepad sa Windows. So, ibig sabihin, open Nano or Notepad, i-open natin yung shig.txt. So, mag-add tayo ng mga lines. And, tapos exit. Control X. Yes. Save modified buffer. Yes. So, tingnan natin kung magkaka-size na siya. So, yan. 51. So, may size na siya. 51 bytes. Okay. Na, may date din. Ngayon, meron ding ls-a. ls-a is kasama naman yung mga hidden files. Sudo admin successful ssh hidden files cache hidden files. So, ls yung viewable, ls-a yung hidden. Okay? Yung cd naman, change directory. So, pwd. So, dito wala tayong directory. So, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng directory. Make dir. So, she folder. Walang sudo. So, ewan ko kung gano'n. So, gumana siya. Kasi nakapag-sudo na tayo kanina. Tsaka hindi naman kailangan ng super user sa pag-create ng directory. So, meron na tayong dalawang file. Isang text file, tsaka isang folder. So, tingnan natin kung makakapasok tayo sa shig folder. So, pasok na tayo sa shig folder. Diba? Para lang siyang Windows. Ito lang, wala lang siyang mouse. Ano lang siya? Command line lang siya. Type lang siya. So, balik tayo sa shig. So, dalawa na yung file natin. Sabi naman, kung paano naman kung i-delete natin yun, kung yung create is make dir, meron naman rm dir. So, she folder. ls, wala na siya. Diba? So, make dir ulit tayo, shig folder. Pasok tayo sa shig folder. Yan. Create tayo dito ng text file. shig1.txt. Okay, labas tayo dyan. So, ano pinagkaiba? Kanina, si shig folder walang laman, ngayon naman may laman. So, try natin i-remove. Remove directory rm shig folder. Sabi niya, uy, failed to remove. Bakit daw? Kasi directory is not empty. So, isa siya sa parang behavior ni Linux na ni Ubuntu na hindi siya basta-basta magdi-delete hanggat may laman pa yung folder. So, anong gagawin natin para ma-remove siya? rm-r. Ibig sabihin, recursive. Gagawin niya kung ano man. Shig folder. Kahit may laman pa siya or kung ano man, tanggal siya. Okay, so wala na siya. Again, create natin, balik natin, shig folder. Yan. So, meron na ulit. So, ang gagawin naman natin is copy. Try natin mag-copy. So, copy is cp shig.txt. pwd muna tayo para dito tayo malito. ls. So, nandito tayo sa shig. Ang laman ay text at saka folder. Gets? So, cp
copy yung pangalan ng file, kung nasan man tayo. Tapos kung saan natin siya ilalagay, which is shig folder dahil nandito lang din naman tayo sa isang directory. At kung anong pangalan yung gagamitin natin sa kanya. So, shig copy.txt. So, check natin yung folder ulit. cd shig folder. Shig copy.txt. pwd, nandito tayo sa loob ng folder at nakopy na natin. Diba? Paano natin malalaman kung same ba sila, kung nakopy talaga? Check natin yung laman ng shig.txt, which is cut. Yung cut para lang makita yung loob ng text file na yon. So, ayan yung laman. So, pasok tayo ng shig folder. Cut din natin yung shig copy.txt. So, same lang sila ng laman. So, meaning nakopy talaga natin successfully. So, next is move. May copy, meron namang move, kumbaga cut sa Windows. So, ito, move natin yung shig.txt sa loob ng shig folder at papangalanan natin siya ng shig321.txt. Pag in-ls natin, wala na yung shig.txt, napunta na sa loob ng shig folder. Let's tayo dyan. So, ayan na. Okay. So, sa pag-view, cut din. Tapos, sa pag-edit, nano. Dalawa din, meron din tayong nano shig.txt. Ayan. At writable siya kasi hindi tayo nag-sudo. Exit. Meron din tayong vim shig.txt. So, ito rin siya. Notepad din siya. So, para siyang internal na notepad. Ang pinagkaiba nila dalawa, lagi nyo lang tatandaan. Kasi may mga server na maliliit katulad ng mga katulad ng mga container. Pero pag-uusapan natin yung container sa susunod. Meron din may katulad ng mga container na mas maliit siya kumpara sa normal na Ubuntu server. Wala siyang nano on the fly. So meron lang siyang Vim kasi si Vim mas maliit siya na text editor compare kay Nano. So paano tayo lalabas dito? Para kang makalabas is shift yung matawag dyan, dalawang tuldok, tutuldok, tapos quit Q, tapos exclamation point. Kung gusto mo i-save, right. Kung gusto mo i-quit, Q. Kung gusto mo ng save and then quit, WQ. So, this time Q. Okay. So, tingnan natin. ls-l. Sino ang may-ari ng shig321.txt? Si root. Diba? Sino ang may-ari ng shig copy? Si shig. So, gawin natin sa atin yung file na shig321. So, chown kung kaninong user mo siya ibibigay. So, user, tapos group, tapos pangalan ng file, shig321.txt. Operation not permitted. Bakit daw? chown shig ls-f.
So, sa atin na siya, yung file na yun. Bakit kailangan ng ownership ng mga files? Kasi minsan, in order for you para mapagana mo yung account or yung file, malamang sa malamang dapat pagmamay-ari mo yung file. Isa siya sa mga safety behavior ni Linux. Okay. So now, anong next? Meron tayong who am I? Si who am I, kung sino yung current user natin ngayon. Paano natin matetest yan? So try natin si Ubuntu SQ tayo kay Ubuntu. Password. Walang password to eh. Wala, hindi tayo makakalipat. Lagyan natin password. Kasi bakit walang password si Ubuntu? Kasi ang ginagamit natin pang login dito yung key. Pero dito sa ganitong command, sa SU, hinihingan tayo ng password. Eh wala naman na password na sinet. So ibig sabihin, wala pang password na nakaset that time. So not even blank. Kasi si blank is my value din siya pagdating sa computer. Diba? So, ang gagawin natin is lalagyan natin ng password si Ubuntu. So, lipat tayo kay Ubuntu. Wala na, broken pipe na siya. Wala na. SSH/i test ubuntu.18.36.210.97. So, pasok na tayo. Close na natin yan. Lagyan natin ng password si Ubuntu. Changing password for Ubuntu. Current password. Authentication manipulation error. Password unchange. So, sudo. Ubuntu. Bakit sabi dito ay authentication token manipulation kasi hindi tayo naka-sudo. So, hindi tayo naka super user permission para mag-create, para lagay ng password. So, Ubuntu. Yan. Meron ng password si Ubuntu. So, try natin dito. Lipat tayo ng Ubuntu. Ubuntu. Yan na, pasok mo tayo. Sa kanya. So, nakakasunod ba? Comment na lang kapag may gusto tayong balikan. So, exit tayo dito. So, next, uname -a. Anong klase bang server to? Linux? IP niya? Ano ba siya? Ubuntu siya? So, yung time. Ayan, UTC. Hindi pa nakaset yung time nyo ng maayos. Well, okay lang yan. Paano natin malalaman kung ano yung mga details nung nasa hard drive niya? So, ayan, bf-h kung gusto mong %%. DF lang kung goods ka na dyan. Sa per bytes. So, ayan, dito tayo sa bf-h. Pag nag-check ako ng if may issue si server, yan, malamang dito yan sa disk, sa memory, sa CPU. So, meron pa free. So, memory niya 1 gig, free-h, memory niya 1 gig, use niya 300, free niya 115 shared. Yan, available niya pa ay 500. So, okay pa siya. So, paano naman natin makikita yung mga running processes niya?
So, ito lang. Top. So, sa top, makikita natin yung mga running processes niya. Yan. So, memory, use, yung 300 kanina. Available. Ayan. Yan. Huwag na tayo mag-geek out dito sa kung ano yung laman niya mismo. So, para ka bumalik, control C mo lang. Ayun, gaano katagal na tayong gaano katagal na naka-open si Ubuntu server uptime para makita mo. Oras, up 20 hours, 3 users. Uh, so 20 hours na siya nakabukas. Pag nanood ka ng mga tutorial, lagi mong makikita si APT update pag Ubuntu. Ano si APT update? Si APT update, yung ina-update mo na agad sa pinaka-latest na kung anong meron kay Ubuntu. So, try natin yun. Ano, mag-update siya. Okay. What's update? Meron ding upgrade. Pag in-upgrade natin, 108 packages can be upgraded. So, medyo matagal yan. So, baka tumagal yung video. Meron din naman apt install. Ano naman yung apt install? Install. Kumbaga sa Windows, nag-install ka ng file, dito naman via command. So, for example, sa Nginx, install natin. Permission denied. Are you root? Sabi. Sungit naman na ito. So, sudo apt install Nginx. So, ayan. Yes. So, ano si Nginx? Type mo lang to, status, Nginx. Active daw si Nginx. Si Nginx, isa siyang proxy or web. Pwede rin siya maging web server. So, check natin para makakita tayo ng medyo bago-bago naman. So, pag yung public IP nilagay natin sa browser, siya si Nginx. Yes ba? Next video, explore naman natin kung paano si Nginx nag-work. Pero, yung basics naman ni Nginx. So, ganyan siya. So, paano naman natin papatayin yan? So, systemctl ulit. Nag-bug na siya. Close muna natin. Try tayo bago. Shake at public IP. Yeah. Systemctl. Clear natin. Systemctl. Malinaw ba? Malinaw naman. Systemctl. Ano kayang pangalan natin? Yan. Systemctl status ni Nginx. Makikita mo yung status niya. Sabi niya, loaded, active, running. So, gagawin naman natin is at nagbabag. Baka dahil sobrang laki. Kaya pala siya sa buhay. Shig at yan. Stop natin yung Nginx. Stop. Nginx.
sino daw yung mag-i-stop. Shade password or shade authentication complete. Wala kasing sudo, nakalimutan natin. Kaya tinanong. So, dapat wala na to. So, cannot be reached na siya. Ibig sabihin, wala na siyang mukha sa public. Dahil wala na siyang Nginx. Si IP na to, si IP na to, ito yung in-SSH natin. So, si Nginx, siya naman yung mag-up ng web app ni server. So, ayun. Tapos, next is meron na tayong install, remove, pwede naman din remove. So, try naman natin mag-remove apt, sudo apt remove nginx. So, password daw. Wala na, tanggal na. So, yan na lang mag-uninstall. Do you want to continue? Yes. So wala na siya. So, basic networking commands, meron naman tayong ping.google.com. Paano mo makikita yung IP mo? IPA. So, ito siya. IPA, para makita mo yung IP. So, curl, google.com. So, si curl, makikita mo yung content ng URL na yan na tinype mo. Yun lang siya. Tapos, who? Kung sino yung nakalag. Ayun, napindot yung mo. Yung who, kung sino yung nakalagin. Yan. Tapos ID. Yan. Huwag na tayo mag-geek out dyan kasi maski ako di ko rin naman alam yung in-depth ng mga ganyan. Ano pa ba? Para sa mga basics, ayun lang naman. Wala naman na tayong kailangan pang i-ano sa mga basics. History. History. Dito. C. History. So, ito yung mga history naka-history ng mga command na nilagay na gamit yung sudo super user. So, gusto tayo dyan. Yun lang, clear. So, ls man, yung manual. Man ls. Yan. So, kung gusto mo magbasa-basa at matuto in-depth, kasi importante talaga yung fundamentals. Kasi along the way, mag-create na tayo ng web app, website, application, pwede rin tayo mag-app ng application dito. So, mas maganda, makakasabay ka, alam mo yung basics. Tsaka pwede ka rin mag-ask ng questions dito sa comment section. Tingnan natin. Sasagutin natin yan. So, ayun lang. Press H for help and Q to quit. So, ayun lang muna. For now, let's go to the next video and please like, comment, share, subscribe dito para sa free tutorials natin. Ginagawa ko to dahil ako din that time nagsisimula is naghahanap din ako ng mga Tagalog tutorials which is bibihira up to wala akong nakita puro English.
Puro Indian. So, eto Tagalog para sa mga nagsisimula. So, yun lang. Sana suportahan nyo. And, thanks. Next video. Bye.